And syempre guys, oh my God, thankful kasi po kahit na medyo meron tayong delay na tinatawag dahil nga po um, na-over ako sa chika doon na talagang nakalimutan ko na mag-vlog pa ako guys for 2 days uploading sa ating YouTube channel. And then yeah, humabol tayo kasi yeah, ginawa ko to guys. Kailangan kong magsipag, kailangan kong magtiyaga kasi malapit ko nang ma-hits ang $100. So kunting-kunti na lang, kunting tawag nito, kunting ano na lang, kunting kimbot na lang dahil nga malapit ko nang makuha ang $100. So sobrang masaya ako guys ha kasi pinagpaguran ko yan at talagang masasabi kung mabuok man yan ng $100, kung ano man guys, kung puhon na magiging buo na siya ng $100 at makukuha ko na siya. Wow, sobrang happy ko guys kasi nga sadyang literal na pinaghihirapan ko yan, pinagtsatsagaan ko yan, di ba? So sadyang ayun nga guys. So kahit pa paano, kahit pag ganito lang yung ano natin, views, kahit pag ganito lang yung pag-upload natin, no? Malaking bagay na guys kasi sabi nga nila kahit maliit lang po ang pumapasok na dolyares sa iyong YouTube, sa iyong earnings, dapat magpasalamat, ipagpasalamat dahil kahit pa paano ay meron at meron, hindi ka na sa zero. Kaya nga sabi nila kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag meron kang contentment sa buhay, like hindi mo minamadali or hindi mo ini-stress yung sarili mo para lang doon. Syempre, sino ba naman no guys no ang hindi nangangarap ng madali ang pera, magkaroon ka ng pera agad. Syempre guys, gusto ko yun. Pero since ito lang naman yung nakakayanan natin, ito lang naman yung dumarating sa YouTube ko guys na earnings, na views, well, pinag-aralan ko yan guys na tanggapin. No, alam mo ba? Nung una kasi guys, malaki po yung sinesweldo ko no dito sa YouTube, kaya talagang masasabi kong OMG. Parang ano guys, matagal akong naka-move on. Siguro mga 1 linggo. Kasi naisip ko, bakit kaya naging ganun? Pwede ba na consistent? Hindi pala ganun guys, no? Kaya talagang nasasabi kong ay napakahusay talaga ni Lord kasi nung napunta na ako dito guys sa probinsya, ayun, paliit na ng paliit yung earnings ko. Kasi nga nasasabi ko na wala na akong ibang maraming babayarin, like 'di ba sa nang nasa Maynila ako, bayad ako ng kuryente, ng tubig, ng bahay, ng pagkain, ng pamasahe, whatever, padala dito, padala doon. Kaya ganun malaki yung sweldo ko guys. At talagang napakahusay ni Lord. Kaya nang dumating na ako sa probinsya, naramdaman ko na parang umunti ng paunti yung sweldo ko. Pero guys, kahit ganoon, talagang kailangan mo talagang matuto, no? Kailangan mong makuha yung leksyon doon na dapat pala kung magkaroon ka man ng malaki or maliit na sahod, dapat magiging happy ka, dapat maging kontento ka. Yun po yung pinaka mahusay doon, no? Pero nung una pa lang guys ay talagang na-hurt ako, talagang hoy, ano ba to, paano na tayo magano eksena. Pero yes, thankful kasi ipinaano sa akin ni Lord na dapat marunong kang tumanggap at dapat maging kontento ka kung anong meron, di ba? So that's it. Magandang hapon. Bye.